Magandang umaga po sa ating lahat. We are presented with a beautiful gospel. We always hear about this parable of the Good Samaritan. And you see here the challenge of the Lord for us is to be merciful and compassionate to those who are, wounded and, those we pass by. And I'm sure in our day and age, there are many people who are wounded, and they have been wounded because of addiction, because of vices. Because of this, we want to read to you the pastoral letter of the Catholic Bishops' Conference of the Philippines, signed by our CBCP President, Pablo Virgilio Cardinal David. And this is about online gambling. And I'm sure you have seen this in social media, but it's good to read it. Babasahin ko po sa Pilipino. Isang pahayag ukol sa moral at panlipunang krisis dahil sa online gambling. Palayain ninyo ang mga bihag. Lucas, ika-4 na kabanata, ika-18 bersikulo. Minamahal naming mga kababayang Pilipino at mga kapatid kay Kristo. Lubos kaming nababahala sa paglaganap ng online gambling. Isang bagong salot na tahimik na sumisira sa mga individual, pamilya at sa lipunan na nagdudulot ng pagkaalipin. Bagamat akala natin ay nakaligtas na tayo sa pogo at isabong, narito ang bagong mukha ng pagsusugal na talamak na at marami kasama ang mga kabataan ang nagiging adik. Bilang mga pastol, nananawagan kami, ang online gambling ay hindi na simpleng libangan. Ito ay isang malalim at malawak na suliraning moral. Isang malinaw na anyo ng pagkaalipin, kahit pa kinikilala bilang bahagi ng karapatang pantao. Paano nang aakit ang online gambling? Dinisenyo ang online gambling para mangakit lalo na sa kabataan gamit ang mabilis na panalo-talo. Makukulay na patalastas at sikat na artista. Naging bukas ito 24/7 sa mga smartphone at isang pindot lang sa e-wallet ay sapat na para mawala ang lahat ng pera. Pinamamanhid nito ang konsyensya kaya iniisip na normal na libangan lamang. Ngunit ayon sa Katekismo ng Simbahang Katoliko, number 2413, mali ito kung nagdudulot ng pagkakulong o pagkaubos ng dapat ay para sa pangangailangan ng pamilya. Bakit kaya mukhang tahimik ang lipunan? Nakababahala ang katahimikan ng media, gobyerno at negosyo marahil dahil nakikinabang sila. Legal ito sa pamahalaan. Malaki ang pondo mula sa mga negosyante at malaki ang kita ng mga online platform. Sa taong 2024 lang mahigit 154 billion pesos ang kinita nito. 165% na pagtaas. Nakalulungkot na maging ang mga pamilya, komunidad at simbahan ay tahimik sa panaghoy ng mga humihingi ng tulong. Para sa mga nalululong, dasal natin, ito'y mula sa Lucas sa ika-23 kabanata, versikulo 34. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Marami sa kanila ay nabubuhay sa hiya, takot at kawalan ng pag-asa. Hindi na ito simpleng problema ng individual. Isa na itong pampublikong krisis, pangkalusugan. Sinisira nito ang tao at ang kanilang pamilya, lalo na ang mga kaanak ng OFWs, mga kapuspalad at kabataan.
Sino ang tunay na nakikinabang sa online gambling? Hindi tayo maaaring manahimik. Ang pagkalat ng sugal ay isang pandemyang nakamamatay, nakawawasak ng buhay at lipunan. Uunlad ba ang bansa kung hahayaan nating lumaganap ang kultura ng katamaran, pagkakautang at adiksyon na sumisira sa pamilya at kalusugan ng isip? Hindi sagot ang sugal sa kahirapan. Ano ang kinabukasan kung ang kabataan ay madaling maakit dito ng walang restriksyon habang kailangan natin ng kalidad ng edukasyon at trabaho? Ano ba ang gusto natin? Kultura ng katatagan, resilience, o kultura ng pagsusugal, gambling? Malinaw ang paninindigan ng simbahan. Kasalanan ang pagsasamantala sa kahinaan ng kapwa para kumita. Ang pagiging karaniwan ng sugal, lalo na sa mahihirap at kabataan, ay malaking iskandalo. Hindi dapat maging bulag, bingi o pipi ang lipunan sa pinsala nito. Kaya bilang inyong mga obispo, nananawagan kami sa lahat, kilalanin ang pagkalulong sa sugal bilang isyong pangkalusugan na nangangailangan ng edukasyon, batas at gamutan. Sa pamahalaan, kontrolin ang mga online payment system para hindi magamit sa online gambling at protektahan ang kabataan. Sa mga advertisers at media, itigil ang romanticization ng sugal at ipakita ang tunay na epekto nito. Sa PAGCOR, gawing prioridad ang kapakanan ng nakararami, hindi ang kita mula sa sugal. Sa mga parokya, maging aktibo sa pagtulong sa mga apektado ng sugal, huwag manahimik. Sa pamahalaan, ideklara itong illegal. Sa mga mambabatas at LGUs, unahin ang ikabubuti ng tao at bayan sa pagbibigay pahintulot o paggawa ng batas. Huwag isakripisyo ang mahalaga dahil sa pera. Sa inyong lahat, unahin ang kapakanan ng pamilya at relasyon. Isaalang-alang ang ikabubuti ng bansa, lipunan, kabataan at kaluluwa. Sapagkat ano ang mapapala ng isang tao kung makamtan man niya ang buong sanlibutan, mawawala naman siya ng kanyang buhay. Mateo 16 na kabanata, 26 na bersikulo. Hindi laban ng simbahan sa aliwan, ngunit kapag ang kasiyahan ay nagiging pagkakaalipin at pagkawasak ng buhay, kailangan naming magbabala. Ang kapangyarihan ng Ebanghelyo na magpapagaling. Makakaalpas tayo sa pagkaalipin sa pamamagitan ng marangal na trabaho at sa biyaya ng Diyos para sa mga nalululong. Hindi kayo nag-iisa. Ang inyong pinagdadaanan ay hindi lang kahinaan ng loob, kundi malalim na sugat. Kailangan ng mga biktima ng malasakit, suporta at paggabay, hindi panghihiya at panghuhusga. Panawagan sa lahat, balikan natin ang tunay na kalayaan sa Ebanghelyo. Ang kalayaang kumawala sa pagkalipin. Ito ay mula sa Ebanghelyo ni San Juan, 8 kabanata, 36 na bersikulo. Kapag pinalaya kayo ng anak, kayo'y tunay na magiging malaya. Huwag tayong magsawalang kibo sa kasiraang ito. Sa panahon ng Yubileo ng Pag-asa, manguna tayo sa pagpuna, pagtutol at pagpigil sa pagkalat ng sugal. Magdala tayo ng pag-asa at tulong sa mga biktima. Huwag nating tawaging libangan ang pagkalipin. Naway muli nating marinig ang mensahe ng kalayaan ni Kristo sa tulong ng mahal na Birheng Maria at ng banal na Santatlo. Amen. Para sa kapulungan ng mga Katoliko Obispo ng Pilipinas, ang lumagda, Pablo Virgilio S. Cardinal de Vido, Obispo ng Caloocan at Presidente ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines.